Ganyan oh. Ang aga niya naghahanap buhay mga paangat oh. Diba? Magsakasakad dyan. Lakad-lakad ka naman dyan. Init ang panahon. Wala pang tinda mga paangat. Nandito pa sila oh. Wala rin gulay. Balik lang tayo mamaya. Mainit na yung araw ng mga paangat. Sobrang init na. Ano pala ngayon? Alas 7:30 ng umaga. By the way mga paangat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras nyo pala ito napapanood mga paangat. At syempre shoutout sa lahat ng mga Pilipino no? Sa buong mundo. Ngayon nga pala ay araw na ng June 3. Yan. Syempre day out tayo mga paangat. Tapos na mga patangi. Syempre may mga ibon na pakalat-kalat. Eh no? Uy! Lumalandi siguro. Ano sila mga paangat. Oh. Hello birdie! Pantisan lang muna tayo mga paangat. Maaga pa eh. Excited kasi. Ano pa? Ang daming customer. Antay natin humupa. Go. Let's go, sago. Let's go, sago. Naka-tribe din, oh. Tribe. Uniform. Papasok na naman, papasok. Oh, ilang araw lang, day off. Bakasyon. Bakasyon na. 41 days. 41 days. Matagal ah. Grabing init mga pangat. Labas ulit tayo. Nag-e-edit ako eh. Habang nag-e-edit, inaantok. Tanghali na, bili tayo ng mauulam. Nagpandesal ako kaya mga pati. Diba nakatay na bumili tayo ng pandesal? Sobrang init. Trik na si haring araw. Kailangan paglalabas tayo ngayon, mag-shade tayo mga pat. Actually sa Monday mga pat, magkakaroon ng matinding matinding tatlong araw yun. Monday, Tuesday, Wednesday, magkakaroon ng matinding sunstorm. Kalakal. Init! Masakit na sa balat ha. Nananakit na siya, nananakit na. Alam niyo yung pangaramdam na nasa likod ka ng aircon. Di ba may mga split type na aircon, tapos sa likod nun, yung sa likod nun yung may fan. Tumapat ka doon mga pangat, ganun kainit yung hangin. Silong tayo sa poste oh. Ito na yung pinakapuno, yung poste. Alam mo yung pakaramdam na giniginaw ka sa sobrang init. Double bus and bus na double deck. Alam niyo mga pangat yung pakaramdam na kinikalabutan ka o giniginaw ka sa sobrang init. Ganun yung pakaramdam. Tumatakbo ba sila? Banggain ka ng bus talaga. Banggain ka ng double bus. Oh, double bus yan. Banggain ka nyan. Sa baba yung kuryente. Isa lang yung way umakyat oh. Grabe yung init mga pangat. Grabe. Parang hindi ko na kayang gumalang kayo ng mainit. Dati kaya ko maglakad-lakad, parang hindi na. Ang init. Okra lang tayo mga pangat. Yan. Pakwan, tsaka okra. Bastos tayo ng 8 grams. Takbo. Abang green, takbo. Habang nakaparami siya, takbo. Init. Ang hirap kasi magantay doon sa top light. Sobrang init. Init. Kaya bumili ako ng pakwan mga pakat watermelon. Init. Okay lang ako ngayon. Siyempre mga pakat pala, speaking of t-shirt na magkasama kami ni Alvin, pakita ko sa inyo mga pakat kung bakit meron kami parehong t-shirt. Tara. So yun mga pakat ang dahilan. Kung napanood nyo yung vlog na yan, yun kung bakit kami may parehong t-shirt. Siyempre, usapang t-shirt tayo mga pangat nung May 30. Yan. May bumisita sa atin mga pangat na subscribers mula pa sa Ras Al Khaimah kung di ako nagkakamali. At matagal na siya mga pangat nagko-comment sa atin last year pa bago pa tayo magbakasyon mga pangat na makikipag-meet siya sa atin from Ras Al Khaimah, malayo nga mga pangat. So nag-effort talaga siya mga pangat na makarating dito. At ito yung clips na yun mga pangat. Yan mga pangat, may bumili sa atin ng t-shirt si Sir Anthony. Siyempre bumili siya ng t-shirt sa atin mga pangat from Ras Al Khaimah. Layo pa mga pat, dumaya pa rito Actually galing siya ng hiking, di ba sir? Yes, tapos dumiretso na siya rito. Nagkaututang dila kami, siguro mga 30 minutes din 45 minutes, matagal-tagal din yung ututang dila tungkol sa buhay-buhay. Wala lang oras kaya pauwi na rin siya.
Salamat sir ha. Sige, sir. Salamat din, no? Susunod, pagka nagkita ulit. Yan, kwentuhan ng mahabang deeply, buhay-buhay. deeply. Okay, Pa- sir. parang Chichester daw eh. Sige, sir, sige. Salamat. Okay. Salamat sa suporta. Okay, salamat Yeah. sa mga freebies mo eh. Freebies mo. Sa'yo lang yun. Salamat, sir. Salamat ha. Okay. Yan. Yun, Sen, maraming salamat ulit sa sir at maraming salamat sa mga nag-avail. At syempre mga pangat, ito ay limited edition lang. Sino yung gusto mag-avail na hanggat maaga pa. Dahil pag naubos na yan, wala na, di ba? At hindi natin alam kung kailan pa ulit tayo magkakaroon mga pangat ng merge, no? Kasi pinag-iisipan ko pa kung ano yung ilalagay natin, no? Kung ano yung magandang klaseng logo na may kinalaman mga pangat, hindi lang sa sarili natin. Yung maiangat natin yung pangalan ng Panginoon, no? Hindi lang sa sarili natin. Yun. Anyway, shoutout ulit sa iyo, Sir Anthony. Maraming salamat ulit sa suporta mo. At syempre, suot niya na yun mga pangat actually. No? Di ba? Poging-pogi. Saktong-sakto daw sa kanya mga pangat. Medyo loose kasi ang in-order niya is XL and medium, no? Dalawa mga pangat. So anyway, let's go. Tara. Pogi mo talaga. Walang kukontra, sabi ng nanay ko yun. Ariga in the house. Ay, Ariga pa, Burakabat pala. Sorry, Burakabat in the house. Ang gawa. Oy, anong ginagawa mo dyan ha? Taba-taba mo, buntis ka na. You're pregnant? Ay, oo daw. ay, nitilan niya na ko. Hindi ba may sakit yan, yung gums, namamaga. Ay, oo nga, ano. Yung dalawa mag-aaway. Oy, mag-aaway kayong dalawa? Hoy, mag-aaway kayo? Bawal mag-aaway ha? So mga pangat, we are in Aros Damascus. Kain mo tayo ng pagkaing Arabica. Ihinit! May oil pa, olive oil. Ano to? Ano? Para tayong kalabaw? Horse? Bakit? Dahon-dahon eh. Ang in-order namin talaga, puro dahon lang. Pero may bread dyan. Bread! Ito yun o, di ganito yun pa. Ganito. Ganun pala yun. Ang daming dahon. Nagsisilbihan pa tayo mga pangat. Design. Thank you very much. Sa Pilipinas, may only rice. Dito may only bread. Alam niyo mga pangat, ito masustansya to. Ito mga pangat, ito pakita ko sa inyo. Yan mga pangat, napaka-masustansya nito mga pangat. Ito yung tabuli na tinatawag, vegetable yan. Ito lang hindi maganda. Maalat yan eh. Lagyan lang natin dito sa loob. Uy! Yan. Thank you. Tinapay mga pat, the best. Anong meron mga pat ngayon kung bakit kami kumain dito sa labas? Sa Aros Damascus? Lahat ng celebration na hindi namin nagagawa. Ito na yun. Only bread, di ba? Only bread. Itong chicken na to hindi magagalaw yan, malamang. Puro tinapay lang magagalaw. Ano sir, gay ben pa? Oo. Na-anxiety. Bilis sa dahil kasi grabe na yung below the belt na yung pa. Bas-bas. Kaya mo yung mga bas-bas na yan. Ang pansilin. Mga pangat. Sabi nga ng mga subscriber ko, hayaan mo yung mga basher. Subscriber, kain tayo, ba? Mga pangat ko. Naasim-asim. Mint. Polyo. 10 tumpok sa Pilipinas. Lipat ako na. Shoutout nga pala doon kay Madam Jamil. Yan. Alala niyo pa ako, nagbigay ka ng panghilot. Ang Thailand. Galing Thailand. Tourist siya, tourist. Nag-tour lang siya ng Hollywood. Kasama si Alan na. Kasama mo pala, kasama mo si Alan. Shoutout sa inyo. So, habang bumabiyahe kayo sa Thailand, nagliliwaliw, naalala niyo pa akong bigyan ng panghilot. English natin, pang massage. Salamat. Alam niya na kasi sumasakit yung tuhod mo. Salamat.
siya mag-shoutout. Nakakayo. Nahihiya nga ako. Bakit? Kasi nakasap nga ako lagi. Ano iya? Puntahan lang parang pag pinapanood nila sa harapan ko, kikringe ako. Bakit? Di ba, nandun kami sa tabloid yun. Oh. Ipi-play nila sa harap ko, nakakasa rin ako. Yung alin, yung alin? Yung mga vlog-vlog mo, tinaraan. Kasi pag sinerch yung mga boy-boy sa Dubai, ikaw na agad lumalabas eh. Kaya Oh, yung nalapot isa. talaga nila yung Yung isa yung pinaka number 1, yung talaga pumatok doon eh. Yung bago ako pumunta ng Dubai, dapat alam mo to. Yun na yung number 1 doon. Lagi yun, kahit ako magpupunta, yun ang Dubai bus. hanap nila yung vlog mo. Ginawa ko yun nga, nang gutom na gutom ako, wala akong kapera-pera. Ginawa ko yung vlog na yun. Ang pera ko, 7 grams na lang yun. Pumunta ako doon. Kumain ako dahil wala akong magawa. Ang init nun, summer yun. Ang nasabi pa kanina yan dyan. Ito mga pangat ano to, gir-gir. Ito mga pangat to, rosemary. Maganda rin sa katawan to. Kaya pong ginagawa natin, kakabi na yan. Ito naman mga pat, alam niyo na to, katabi na to. Sino tissue? Taba oh. Buhat, gawin mo na yan. Sagot nga pala sa mga pinsa ko sa Canada at yung pamangkin kong cute sa Canada. At shoutout din pala kay mama at sa mga kapatid ko dyan. Enjoy kayo sa swimming. Sa totoo lang, nami-miss ko na sila. So yun mga pangat, hulaan nyo kung nasan ako. Sa mga tagal na channel natin, hulaan nyo kung nasan ako. Pero sa mga bago lang, syempre, hindi nyo pa alam kung nasan ako. Yan. Pero sa mga tagal na, alam nyo na siguro yan. Nandito tayo sa night market, pero ngayon wala lang night market. Tanggal na totally mga pangat yung winter night market, no? Yung dating winter night market, eto na. Isa na siyang parking area. Madilim, no? Dating maliwanag. Algorer. Exit 2. Ay, entrance pala. Entrance 2. Ito na, di ba? Lawak niyan, hanggang doon yun, no? Wala na. Next year na ulit, next year, ha? Next year na ulit. At tayo uwi na mga pangat. Tinatanong nyo kung asan si Princesa, umuwi na. Kain tayo! Sarap po. Mango. With rice. Mango with rice. Uso sa Japan to eh, mango with rice. Sa Taiwan pala, Taiwan. Nagising ko lang, this another day na naman. Siyempre, tayo na tayo. Mamaya tayo mag-utang ila. Ang sarap po. Minsan lang kasi. Sarap. Kung sila makakain ng manggarip sa Dubai. Yan mga pangat kaya tapos ating kumain. Busog sarap. Ito po. Pero yung iba mga pat, damage na eh. Naka-anim na piraso din ako mga pat. Actually mga pat, today is June 4. This is another day. Yan. Kahapon mga pat, kita naman, sama natin si Princesa kahapon. Siyempre mga pangat, hindi pwedeng wala tayong basahin comment ngayon mga pangat. Dahil ayun yung nasa title. Kaya bakit kayo nag-click sa video na ito? Sabihin nyo, marami akong paligoy-ligoy. Kaya mga pangat, basahin natin yung comment ni Lauger Tip TP5PL. Yan. Shoutout po sa inyo. Boss Madam. Yan, di ko alam kung lalaki siya o babae mga pangat, no? Siyempre. Boss! Aray ko! Hindi yun na, hindi yun. Joke lang. Sa kakapanood ko ng mga ilang video mo dyan sa Dubai, na-realize ko napakalaki pala ng agwat ng buhay ng low income sa high income salary. Dito kasi sa Australia, kahit ano pa work mo at basta pareho kayong mag-asawa na may full-time job, sure ako na may tag-isa kayong car. Sana all. At nakatira sa maayos na tahanan. Sana all ulit. At halos pareho lang ang kinakain ng mga low at high salary. Pero dyan, yung may high income, nakatira sa maayos na flat. Samantalang yung ordinary worker, nakatira lang sa parang nitsong may kurtina. Aray ko! Natawa ko dun sa nitso. Okay, pag-usapan natin yan, mga pangat. Doon mo tayo sa income. Pag sinabing low and high, malaki talagang agwat. Kasi nga, low eh, tsaka high eh. Doon pa lang, mga pangat, umagwat na eh, no? Aray ko! Hindi mga pat, kidding aside. Ganito kasi yan mga pat, mayroong ugat yan eh. Doon tayo sa ugat muna bago natin talakayin itong mga pinaka-detalye, yung pinaka-basic na pinag-uusapan dito. Alam niyo mga pangat, malaki ang pagkakaiba ng karanasan ng mga OFW sa UAE or Dubai at sa Australia. Pagdating sa sahod, tirahan at transportation, yung binabanggit ni Sir Madam kanina. At ang pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang OFW sa Dubai at Australia ay malaki ang pagkakaiba. Pagdating sa kultura, klima, sistema, at trabaho.
at takbo ng buhay. Unahin muna natin mga pangat yung salary dito sa UAE or sa Dubai. Karamihan mga pangat ang salary ng mga Pilipino dito mga pangat na OFW is tax-free. Ang mga Pilipino ay sumasahod ng 2,000 hanggang 10,000 plus AED dirhams yun kada buwan. Humigit kumulang na 32,000 pesos hanggang 160,000 pesos monthly. Ang mga professional tulad ng engineer at nurse ay mas malaki pa mga pangat ang kinikita dito. Samantalang sa Australia naman mga pangat, mas mataas ang basehan ng sahod. Kung saan ang mga semi-skilled at skilled worker na manggagawa ay kumikita ng 50,000 AUD o Australian dollar hanggang 100,000 AUD o Australian dollar kada taon. Yearly naman siya mga pangat. Actually sa Australia, di ba mga pangat, is per hour. No? Per hour ang kitaan dyan eh. Kung bakit ko binabag ito mga pangat, basta. Ito yung low income mga pangat, OFW dito sa Dubai. Kanina nabanggit natin mga pangat yung 2,000 no. Pero mga pangat yung hanggang 5,000 is low income pa rin yan mga pangat. Bagamat ganun mga pangat no, yung income na sinasabi na high income o low income. Pagdating sa pagkain mga pangat, kaya naman kumain mga pangat ng low income. Sabi natin hindi naman yung talagang high in na restaurant. Yung mga tamang restaurant lang mga pangat. Kagaya ng kinain natin kahapon mga pangat, yung Aros Damascus. Alam niyo ba mga pangat kung sino yung mga kumakain doon? Hindi naman sa pagyayabang, mga negosyante, mga lokal. Masasabi nating may pera. Pero mga pangat, kumain kami doon, wala naman kaming ganung kalaking pera. Gusto ko lang sabihin na mainit. Gusto ko lang sabihin na na kaya, pwede. Kasi alam niyo mga pangat, gumastos kami doon mga pangat ng almost 90 dirhams kahapon kasama na yung tip. So yung 19 dirhams, i-convert natin yun sa Philippine money, almost 1,000 plus, no? Nakati naman mga pat yung waiter, 'di ba? Sa waiter pa lang mga pag-aasikaso, 'di ba? So hindi mo masasabing pipitsuging restaurant 'yon. Iko-convert natin sa Pilipinas tayo. O nandiyan sa Australia, yung mga ganong klaseng tipo ng restaurant. Anong masasabi natin? So hindi naman kami mayaman, wala naman, malilit lang sweldo namin. Yung 1,000 plus na peso, punta ka sa Pilipinas, kakain ka sa restaurant, mang inasal lang yun. Kulang pa. Ano bang ibig sabihin? Ibig sabihin, affordable naman kumain sa mga ganong restaurant. Kaya lang, hindi siya practical. Unang-unang mga pangat, ang Dubai fast-pacing. Ibig sabihin natin fast-pacing, mabilis ang movement. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa Dubai mga pangat, mas gusto mong magpahinga. Pagod mo, itulog mo na lang, kaysa kumain ka pa sa labas. Mas pinipili namin mga OFW na magluto para mayroon kaming baon, mayroon kaming pagkain sa buong maghapon na hindi na kami magluluto pa. Tipid sa oras. Yun yung reason mga pangat. Yun yung dahilan. Tipid sa oras. Kumbaga, may choice ka. Siguro once a month, no, talagang may oras ka na mag-spend ng kumain sa restaurant, na umupo ng ilang oras, pwede yun. Pero kung yung trabaho mo mga pangat is talagang fast-facing, kagaya ng 12 hours duty ka, yung iba nagpo 14 hours pa, magagawa mo pa ba? Yung sinasabi na low income talaga na hindi kayang kumain sa mga restaurant dito mga pangat, yung masasabi nating talagang mababa na yung salary ng mga pangat. Yung hindi na makatuhiran. Yung hindi kayo pataas. Although survival ka, pero kaya mo mga pat. Hindi lang lagi, pero makakakain ka naman mga pangat. At saka alam niyo mga pat, sa totoo lang almost 70% ng pag-stay ko sa Dubai is more on hotel. Sana hindi niyo ako ma-misinterpret. Yung pagkain sa hotel, sa mga 5-star hotel, sa mga restaurant ng mga bongga-bongga na yan, kung dadalhin mo yan mga pangat sa labas o sa mga ordinaryong restaurant lang sa Dubai, yung lasa niyan mga pangat, pangkaraniwan lang rin, di ba? Bakit nagmamahal kasi? Doon sa location, di ba? Pangalan ng restaurant, doon lang naman yun. Pero yung food itself, okay din naman mga pat kumain sa mga simpleng restaurant lang. Masarap din naman. Kaya na sinabi ko kayo ng mga regarding sa salary, para sa technician, pero nagiging malaki ang sahod mo. Depende sa company. Ganon din mga pat sa pagkain. Depende sa location at sa pangalan ng restaurant. Naintindihan niyo ba yun? Pangalawa, tirahan. Yeah. Kasi ganito yan. Hindi naman lahat ng nakatira sa partition o bed space na cortina na parang nicho is low income. Hindi naman lahat. May mga sumasahod ng mga pangat, hindi naman sa pag-ano, 15,000 dirhams, no? Magkano yun sa peso? Convert nyo mga pangat times yun sa 15 or 16, pero nakatira siya sa mga pangat sa bed space lang. Why? Practical. Masaya. Depende kasi mga pa sa personality ng tao eh. Kapag ikaw ay gusto mo mapag-isa ka lang, magpa-partition ka talaga. Meron nga mga pangat, maliit na sahod, pinipili niya pa rin mga pangat sa mahal na renta kasi nga yun yung in-personality niya. Depende pa rin yun sa personality natin at depende pa rin yun mga pangat kung paano tayo mag-isip at depende pa rin yun mga pangat kung ano yung goal mo sa buhay, kung bakit ka nakatira sa isang lugar. Depende mga pangat sa personality at goal natin kung bakit tayo nag-abroad. Yun.
So yun, may choices mga pangat, may choices tayo rito. Actually, yung iba pa nga, free accommodation dito eh. No? So mas pinipili pa rin nilang mag-live out. Kasi ngayon yung personality nila. Yeah. Kahit na yung mga employer may ibinibigay ng free accommodation, pero pilit pa rin lumalabas yung mga empleyado dahil nga sa environment, social life, no? Yung mga ganun. Pangatlo, yung sinasabing transportation na dyan sa Australia, sinasabi na pagka ikaw ay low income, average lang yung salary mo is meron kang sasakyan, nakakapag-sasakyan ka, nakakabili ka ng kotse. Unlike dito sa Dubai, ang masasabi ko lang dyan, sa Dubai mga pakma, hindi necessity ang magkaroon ka ng sasakyan. Maraming choices pagdating sa transportation. Unang-una, metro. Yung metro dito mga pangat ay yung pinakapangunahing transportation ng mga empleyado o ng mga OFW o ng mga expat. Pangalawa, mayroong car lift ang mga empleyado rito. So, meron silang service mula sa kanilang company at meron silang service na binabayaran lang nila. Kasama yung sa allowance ng kanilang salary. Pangatlo, mayroong bus available kahit saan. Pang-apat, may taxi. So, mayroon tayong choices. Bago ka kumuha ng sarili mong sasakyan, meron ka munang choices na 4. Di ba? Bukod doon, yung sasakyan na sinasabi natin, pag nagkaroon tayo ng sasakyan dito, napakalaking responsibility niyan. Unang-una, mahal yung license. Ang license dito mga pat, umaabot ng 100,000 pesos dirhams. Imagine mo yun, puhunan na yun ha. After pag nakakuha ka ng sasakyan mga pat, magdudusa ka sa fines. Dahil mga pat, napakahigpit dito. Hindi pwede dito yung pabara-bara ka lang, yung drive ka rito na parang nasa Pilipinas na wala lang, pasiga-siga ka, road rage ka dyan. Hindi pwede dito yung mga pangat. Mabubutas ang bulsa mo sa fines. Kaya ganun kadisiplinado ang mga driver dito dahil sa fines mga pangat o penalty. Unlike sa Australia mga pangat na napakalaking bansa niyan at napakalayo ng mga destinasyon, necessity ang kotse. Lalo na pag winter. Wala kang choice. Kung di bumili ng sasakyan kasi kinakailangan mo yun sa trabaho mo, pag mag-grocery kayo. Unlike dito mga pangat sa Dubai, hindi mo kailangan ng sasakyan. Bakit nandiyan lang sa baba yung grocery? Bumibili nga ako ng isang piraso kamatis di sa baba eh. Para ka lang nasa palengke. Gusto mo ng sibuyas? Baba ka lang sa baba. Kailangan mo ba ng kotse? Hindi na. Di ba? Ganun yung pagkakaiba nila. So hindi mo talaga pwedeng ihambing o itulad kung bakit yung mga tao rito or mga OFW rito hindi nakasasakyan lahat. Hindi kasi siya necessity. Hindi siya kailangan. Meron ka lang top card, null card. Comfortable ka na mga pat bumiyahe kahit saan mo gustong pumunta. Yung null card dito na nasa metro, pwede kang tumawid sa bus, naiisa lang yung pamasahe. So, masasabi natin, oo, magkaiba talaga siya. Kaya nga high eh, tsaka low eh. Di ba? Malayo eh. Doon pa lang, mga pat, magkaiba na. Pero hindi nangangahulugan na yung pamumuhay nilang dalawa, hindi afford nung low income, yung pamumuhay ng high income dito sa Dubai. Kaya naman, kaya lang, siyempre, mauubos ka pagka sumabay ka sa mga high income. Pero kaya, kahit paminsan-minsan, kaya naman. Kaya lang, siyempre, bas pinipili natin yung pagiging practical na sabi ko nga kanina, yung buhay dito sa Dubai is fast-paced, napakabilis. Kung ikaw ay maglagala at magkakakain ka dyan sa restaurant instead na magluto ka na, may pambahon ka na, may pangkain ka ng hapunan, may pangkain ka pa ng almusal, napakatipid sa oras, nakatulog ka pa ng matiwasay. Ganun mga pangat. Unlike dyan sa Australia, masasabi natin balance life kasi dyan eh, no? New Zealand, yan, mga balance life yan eh. Kaya sa Europe, di ba, mga balance life sila. May mga social life. Kumbaga, hindi lahat puro trabaho. Kasi dito mga pangat talagang sobrang yung oras eh, hindi na makatuwiran ba? Siyempre bilang OFW, hindi naman tayo nagpunta rito para magpasasa lang, di ba? Hindi naman tayo pumunta rito para kumain na kung saan-saan. Siyempre kaya tayo pumunta rito para mag-ipon and then pag uwi ng Pilipinas, doon natin gagastusin. Kasi kapag dito tayo kumikita, tapos dito natin wawalasin, edi para lang tayo naglaro, di ba? So yun. Okay, sana meron kayo natutunan o nagka-idea kayo mga pants sa buhay natin sa Dubai, convert sa Australia. Kung hindi man, sana naintindihan nyo pa rin. Hindi ako nagagalit mga pants. Explanation lang natin yun. Gusto ko lang naman may content ako. Anyway, at syempre mga pants, Team Pangat Shirt, hindi pala ito Team Pangat Shirt, available pa rin ha. So yun mga pangat, siyempre hanggang dito itong vlog to. Maraming salamat sa pagsama sa akin kahapon hanggang ngayon at sana naintindihan yung pagkakaiba ng buhay OFW sa Australia at saka dito sa Dubai.
Siyempre, kung umabot ka sa punto ng video ito, don't forget to like, share, subscribe. Think positive lang, good vibes, God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. Until see you next one, let's go!